Hello po. Welcome po sa akin channel. Ba't ganun yung boses ko? So yun, tayo, magre-review. O sige, unboxing. Buksan natin to. At walang laman. Kasi nandito na nakalabas na eh. Ito po ang ating re-reviewin at testingin. Itong B-side A1 na tester. Automatic po ito. So pang bobo to eh. Hindi po kasi electrician pero gusto kong matuto. Kaya bumili ako nito. Ito po ay LED na tester. Pang test lang po ng kuryente. Yan. Ang kasama po nito ay yan, yung kanyang kable. Hindi ko alam kung tawag dyan dahil hindi nga ako electrician. At etong screwdriver na pambukas dito para ilagay. Battery operated po kasi ito dito nakalagay. Bubuksan mo yan. So AAA, dalawang AAA na batteries. So ayan po. Wow, motor ang ingay mo. Yan. So on natin. I-hold pala. Ang pag-on ay ipe-press and hold. So ayan. So dito yung auto. Lahat na yan kaya nyo nang i-check. Actually apat yung ano nito, yung mga selections. So una, live pag-check ng mga kuryente sa kontador. Tapos yun yung nakakatakot yun eh. Tapos etong M, tapos hindi mo kunan. Ayan. Basta may M tsaka omega yan eh. Ibig sabihin nun mega omega. Mega ohms. Tapos yung susunod ay continuity. Omega lang siya yung logo dito. Tapos meron siyang parang signal. Ayan. Yun. At ang susunod ay DC. May nakasunod dyan na DC. Pag-check ng DC, kunyari mga batteries. Mamaya mag-check tayo ng batteries. Tapos AC. So ano yung AC? Hindi ko po alam kasi hindi nga ako expert. Ayun. At saka yung balik uli sa auto. Ayun, meron po itong kasamang temperature. So, mainit po ngayon kaya 32.7 degrees. Galing diba? Meron siyang pang-check ng temperatura. So, itong button na to, ito po ay pag press and hold ay magkakaroon ng flashlight at saka magkakaroon ng backlight. Cool, diba? Ayun. Tapos itong gitna na to, itong V alert, mamaya check natin yan, mas cool yan. So yun, hindi na po tayo mag-ano dito sa live, mega ohms, DC, continuity, sa DC, sa AC, hindi na. Dito na tayo sa auto kasi nga bobo ko eh. Hindi ako magaling sa mga kuryente, takot ako. So tingnan na natin, checkin natin. Ang uunahin natin ay kabit muna natin tong kanyang kable. Ayan, may kasama po tong mga cover. Lalagay nyo rin to pagka iba hindi nyo nagagamitin para at least protection nyo, hindi sila magdikit. So yan, lagyan natin tong positive dito sa pula. Syempre pula sa pula. Tapos itong itim dito sa ba't gray ito? Basta yan. So sa manual dito sa continuity, yung mega ohms yan. Kapag ang wire ay may putol, yan dulo sa dulo. Sana mo lang pang ano eh. Diba ito straight, pag chinek mo yung wire at putol, hindi siya tutunog. Pero pagka buo siya, tutunog siya. At dahil yun nga ganun. So limbawa ito, yan. So pag sinunod natin sa live, sa automatic, so ganun yan. Kaya nyo nang gawin yan, yung automatic. So hindi na tayo mag-aano sa mga live. Testing na naman natin yung battery. So may DC. So positive to negative.
So, ilan siya? Mahirap yun, 1.5. Hindi makita, no, pag ganyan. Yun, 1.3.5, 1.53. So, tama siya. Pag baliktad, ang mangyayari ay tumunog. Dahil napindot ko, yun. Pero may negative siya nakalagay dun. Kasi nyo, pindot ko kasi yung ano eh. Yan. Ulit. So, pag nabaliktad, imbis na positive to, yung pula, at ito na gamit nyo, ayan, magkakaroon siya ng negative sign dito banda. So, yun. So, dalawa na, no? At tayo manghiram ng kuryente. Ayan, dito. Normally, yung live nga, ito, para dito yan sa mga 220 volts o kaya sa kontador para ma-check nyo. Ayun. Pero dahil takot ako dyan, babalik tayo sa automatic. Lumagpas. So, balik tayo sa auto. Yan. So, pag chinek natin, ito hindi maano tayo, may rubber tong cover. Dito lang tayo sa adapter. Ayan, 0.663. Pero mega ohms yung maano, ba't ganun? Doon ako nagtataka. O basta yan, at least gumagana siya. Ito na yung ano, yung sinasabi kong cool. Etong V-alert. Tanggalin na natin to. So maikli lang ang ating review, no, dahil ito pinaka-importante diyan eh. Para ma-detect mo kung nakasaksak ba to, naka-live. Yan. Pipindutin mo lang to nasa gitna. So hindi na press and hold, kahit na mabilis lang na pindot. Low and high. So subukan natin sa low. Yan. Hindi niya ma-detect kung live. Pero naka-auto pala. Yan. Yan, ayaw. Ay, hindi pala nakasaksak. Hindi nakasaksak. Ba't ganun? So, subukan natin sa high. Yun o. Nadidetect niya pag nilalapit mo dahan-dahan. Pagka mas malapit na, yun o. So, para pagka, ano, may di ba, may detector ng mga metal, tsaka yung mga ginto. Ito naman, pag-detect ng live wire. Yun. Tataka lang ako rito, hindi sensitive. Kasi yung napapanood sa YouTube, sobrang sensitive yung mga ganito nila. Yan, pag nilagay ko sa low, ayaw niya yun. Hindi maka-detect. So, ano kaya ito? Baka ito kaya accurate? Yun. Kailangan isukso mo. Napaka-insensitive ba nito? Manhid ka ba? So, kailangan isalaksak mo pa. Didikit. Siguro pag tagal-tagal, masasanay din siya. I-try natin yung ano, yung high dito sa kuryente, sa cable mismo. Pag dinikit. So yun magandang feature yun. Halimbawa ano, tatakot ka, dududa ka, baka live wire. Pwede mo itong gamitin para malaman mo kung live nga. Ayun. So, yun lang muna ang aking review. So, yun lang ang ano ko lang. Parang hindi kagaya na napapanood sa YouTube na malakas. Malayo pa lang siguro mga ganito tumutunog na yun eh. Pero ito hindi eh. So, yun nakadikit kailangan. Anyway, ayun, testingin natin sa ano mo. Wala na pala tayong testingin. So, yun na yun. So,
Yung pag-check ng mga resistor, yung mga capacitor, kung ano man, wala tayong sample nun dahil hindi tayo electrician eh. Pero nandun yun sa manual. Magagawa mo rin yun sa automatic. Sa auto, kapag tinest mo na ito gamit ang iyong kable, halimbawa yung magkabilang dulo ng ayun, itetesting pala natin ng battery, no? Na-test na ba natin yung battery? So yun, balik natin to sa ayan. Ito, battery ng power tool. Paano natin matitest? Hindi nga ako kaya nyo ma-detect. So ano lang siya sa DC. Sa AC ba? Ay sa AC lang niya na ano yung ganito. Sa mga battery wala pala. Hindi niya kaya ma-detect. Sa live wire yun lang ano niya. So itong battery ng aking impact wrench ay power tool. Ito ay 12 volts. Tingnan natin. So tingnan, kahit bumaliktad yan, magne-negative lang yan eh. So yun siya, 20.4. Subukan natin baliktarin. Magiging negative lang siya. Ayun, negative 20.4. So gumagana siya, maganda siya, no? Pang walang alam sa katulad ko. Bugoy-bugoy. So sulit to. Ang presyo nga pala nito nung nung nagbalak akong bilhin to, nasa 700 hanggang ano raw to 800. Pero nabili ko siya noon ng sa Lazada na may mga voucher at saka kung ano pa, kaya 400 plus. So yung kung bibili kayo nito, yung may mga voucher, mga discount para makatipid kayo. So yun po, salamat sa panonood. Try nyo to. Maganda tong pang DIY. So paalam, bye!